I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. It is right to praise you in Zion, O God. Blessed Thursday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Today is the memorial of Saint Anthony de Padua, priest and doctor of the church. Allow me to read a portion of the Gospel according to Saint Matthew. It was said to the ancestors, "You shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says to his brother, Raka, will be answerable to the Sanhedrin, and whoever says, You fool, will be liable to fiery Gehenna. Therefore, listen, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar. Go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise, your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Our gospel for today is all about reconciliation. It's all about reconciling heart. Always remember that God wants us to be reconciled with one another instead of retaliation or away-away, ayaw ng Diyos nun. Dahil God is love, and so ang gusto ng Diyos tayo ay magpatawad. Tayo ay mag-accept ng humihingi sa atin ng kapatawaran. Halimbawa, di ba, yung Diyos nga ilang beses nagpatawad. Tayo, ang panawagan sa atin is we should be person of reconciliation. Paulit-ulit na sinabi doon na ang importante ay yung human relationship, yung relasyon natin sa bawat isa. Naalala ko doon sa nurturing talk namin kagabi, let us be reminded that the best thing in life are not things, but relationship. So, yan talaga yung epitome, yung pinakamataas na level na kailangan nating i-value relationship. Relationship sa asawa, sa anak, sa kaopisina, kaibigan, kapatid, kapamilya, kapitbahay, kasamahan sa community, relationship. Relationship natin sa Panginoong Diyos. Yan ang dapat nating i-value. So, we value our relationship with people. Katulad ni Saint Anthony de Padua na nire-remember natin sa araw na ito, siya ay saint of compassion. So, kaya dapat tayo ay maawain, tayo ay forgiving para merong reconciliation. Tatlong bagay that we need to practice. 3 C's according to the reflection of Father Cristo das Jose. Number 1 is communication. Para maiwasan natin ang away-away at para maging maayos ang relasyon natin sa bawat isa, we need to communicate. Number 2 is compromise. Dapat talaga tayong mag-usap and we need to compromise. Dahil dapat
ayusin natin ang ating relasyon sa bawat isa. At ang ikatlo ay contemplation. So, kinakailangan, we need to contemplate para kailangan nating ng pagdarasal para ma-accept natin ang kapatawarang kailangan niya. Yung humingi sa atin ng kapatawaran. Kasi sometimes, kung sobra tayong nasaktan, sometimes it's not easy. Well, hindi ko justify na dapat yung way things out. Pero sa totoo lang, it's not easy to forgive. Pero if our top of mind is that kung yung Diyos nga nagpatawad ng 70 times, 77 times, ikaw pa kaya? Diba? So, dapat walang katapusan o walang hangganan ang pagpapatawad natin sa humingi ng tawad sa atin. Kaya nga naman, ang kailangan natin ay tatlong bagay: communication, compromise, and contemplation. Kapag ka nagawa natin ito, mas madali sa atin na magkaroon ng reconciling heart. Mas madaling mabuo ang mga relasyon. At yung mga relasyon na nagkalamat o mga relasyon na medyo on the rocks ay mamemend uli, magiging okay uli because of the 3 C's: communication, compromise, and contemplation. Idagdag ko lang, ang sinabi ni Father Chris kanina is, yung unexamined life is not worth living. Kaya importante na we examine ourselves. Am I forgiving? Am I in line or attuned with what God wants me to do or wants me to be? Pag hindi mo tinitingnan yon, baka kailangan mong i-examine ang sarili mo. Tandaan natin, ang panawagan sa atin is to have that reconciling heart. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Lord God, please be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary and Saint Anthony de Padua. Amen. Please stay with us, dear God, for without you, we are nothing. Amen.